Magandang araw po muli sa inyong lahat mula dito sa St. Paul Seminary Foundation. Muli, samahan niyo po kami sa pagninilay ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarca ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inuutos niyang ibigay iyon sa dalaga, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Nakataya ang pangalan ni Herodes sa harap ng maraming tao, kaya't sa ayaw man niya o sa gusto, ay kailangan niyang ipapugot ang ulo ni Juan Bautista. Hindi siya naiiba sa maraming pinunong bayan sa ngayon na handang magsinungaling, magnakaw at pumatay para lamang mapangalagaan ang kapangyarihan at mataas na posisyon sa lipunan. Hindi baling maparusahan kahit ang mga walang kasalanan, basta't wag lamang malantad ang katotohanan na kanilang pinakaiiwasan. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang kasakiman pa rin ng tao sa maraming bagay ang ugat ng maraming kasamaan. Subalit alalahanin, huwag mong hinayang gumawa ng mabuti kahit sa mga masamang tao. Makikilala ka sa iyong mga mabubuting kilos at gawin, at ang kanilang mga maling asal naman ang maglalantad sa kung ano ang tunay nilang pagkatao. Pagsasagawa. Naranasan mo na bang matuksong gumawa ng mali, pero sa huling sandali ay nagbago ng isip at umiwas sa masama? Ano ang naging epekto ng pagbabagong loob na ito sa pagtingin mo sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos? Atin pong napakinggan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito mula sa simbahan. Paspasan po sana kayo ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.